4 po kaming naanakan niya po. Bali, yung una niya pong asawa is 2 yung anak niya po. Tapos yung pangalawa is 1 po. Tapos pangatlo 1. Tapos sa akin po ngayon. Galing siya mambudol. Magaling po yun. Mabulaklak po siya Opo. magsalita. Kwento niya sa akin, siya yung niloloko ng babae. Tapos may papakita Parang siyang... victim effect. Opo. Yes. Nagkaroon kami ng barangay. Sabi niya po, magsusustento siya. Para akong naka-quarantine. Dilata, noodles. Estudyante po ako ng grade 11, mag-grade 12. Nabuntis ako 17. O minor pa kayo nung mabuntis. Opo, buntis ako, nagloloko na siya. 1 year old, talagang napatunayan ko na di na talaga. Kasampahan po namin ng kaso ito. Kung sa tingin ninyo, makaka-apekto po sa trabaho niya yung pagsampa ng kaso nitong 4 na kababaihan at siya dapat sibakin. Papareportin na lang po namin dito si Sir Dennis Ontaran. Kasamahan namin kayo sa mga psychologist para gagawa po ng emotional evaluation at yun po'y gagamitin sa korte sa pagsampa ng kaso. Si Ma'am Joyce, Ma'am Dixie, and si Ma'am Queen, ang 3 babae na nabiktima nga di umano ni Mr. Dennis na nag-iisang buntisero. Kumusta na kayo, ma'am, mula nung nangyari ito, nagpatulfo sa pamamagitan ni Ma'am Queen? Masaya na parang, syempre, nalulungkot ako. Para yun sa anak ko din eh. Para sa amin, di naman na para sa akin eh. Para na sa mga bata. Okay naman, pero napapaisip talaga ako kasi after 5 years na wala talaga siyang sustento is mabibigyan na ng parang hustisya talaga para sa anak ko na lang din talaga. Actually, yung 5 years, matagal yun. Yun ang talagang pasok sa sustento. Ikaw, ma'am, gano'n nakatagal? 3 years. At ngayon, meron tayong bagong, ito pa, makikita natin, malaki pa yung tiyan ni ma'am. So, si Ma'am Queen, kumusta kayo, ma'am, pala so far? Kinakaya naman po. Parang yung ginawa niya sa akin, parang prove na kaya ko pala. Ayan, dahil si ma'am yung parang naging emotional that time, no, pinaka-recent kasi yun nangyari sa inyo, ma'am. Kayo, ma'am, ay gaano kayo katagal na nagsama ni Sir Den? 2 years. Kayo, ma'am? 2 years din po. Okay, ma'am. 1 year. Ano ba nagustuhan nyo in the first place? Bakit napapikot kayo? Ano yung talagang sa tingin ninyo napa-oo kayo na gawin at magbuo ng pamilya supposedly sana? Sa una lang yun, yung mabait siya. Siguro mga 3 months. Sa loob ng 3 buwan, sobrang bait niya. Hindi mo siya makikita na magloloko, hindi mo siya makikita na ganun yung gagawin niya sa pamilya. Hindi niya kayang, parang di makabasag plato. Ganun. Parang makikita mo talaga siya yung parang material husband, ganun. Ay, hindi. Noong una. Pero nung lumipas yung buntis ka na, yung naglilihi ka na, baka, wala. Anong kainin mo dyan? Bahala ka dyan, ganun. Si ma'am, kayo ma'am, ano naman ang nagustuhan ninyo sa kanya? Balikan mag-co-work kasi kami noon eh. Nakikitaan ko siya na maayos magtrabaho tapos nabibigay niya yung mga gusto mo. Tapos yun nga, tulad sabi niyo, nung nabuntis ka, yun na, nagbabago na talaga. Di na siya umuwi, lagi na siyang sumasama sa barkada niya, yung mga katrabaho niya. Uwi na lang madaling araw, habang buntis ka, ginagawa niya yun. Talagang may stress ka. Nung nagsasama kami, okay. Tapos nagkaroon kami ng ectopic. Nung parang nasira na yung itsura, yung parang doon na nagbago-bago. Tapos nabuntis ako ngayon, ayun na, parang kagaya sa kanila, hindi na nauwi. Parang lagi nasa bar, nasa ano. Tapos sasabihin niya, nagbubuo siya ng cabinet, assemble, ganyan. Sa una, okay. Pag nabuntis ka na niya, biglang baliktad na agad. Parang niya na yung gusto niya eh. Oo, parang Nakabuo na siya eh. Ginagawa niyang laro yung paggagawa ng bata eh. Oo. Parang may sira na siya. Parang pag nabuntis niya na, dispose ka na, gano'n. Pero itong mga bata, ma'am, naka-apelyido dito kay Sir Dennis Untalan. Pumirma siya sa mismo hospital. Opo, siya po nag-asikaso nun sa ospital. Okay. Nalaman mo na nag-cheat siya sa kanya. Ikaw naman, ma'am, nalaman mo na nagloloko siya. Kaninong babae? Ibang babae, kawork ko po. Kawork ko siya sa Robinson. Sa'yo naman, ma'am, ng babae rin. Katrabaho niya naman sa Pure Gold. Okay. So, nung nalaman nyo, doon na nag-start na hiniwalayan nyo na po siya. Actually, ako nag-taste pa ako ng ilang buwan kasi nabuntis ako. Opo. Nag-taste ako ng ilang buwan doon. Tapos pupunta siya, gano'n. Hanggang ang endpoint ko, nung dinala niya na mismo doon yung babae na nandun pa ako. Parang kabastusan na. Sabi ko, ayoko na. Out na ako. Nandun ako, makikita ng mga Harap-harapan. tao. Oo, harap-harapan. Tapos, ang katwiran nila is, hiwalay daw kami. Nandun pa ako eh. Though, nag-usap na kami sa barangay, pero nandun pa ako, sobrang pambabastos na yun. Kaya nag-decide ako na
ayoko na. Alis na ako. Naghanap ako ng na mapapasukan. Nabanggit nyo rin ma'am na kada siya ay makakakilala ng panibago, yung ex niya sinisiraan niya. Tama? Ikaw ma'am, ano naman ang paninira niya sa'yo nung na-meet niya yung bago niya? Niloko ko daw siya, ako daw yung nagloko. Ganun yung sistema namin nung siya nga mismo, saktong-sakto ng birthday ko, babae niya, katrabaho ko pala, katabi ko lang ng store. Sa kanila ko lang din nalaman na kinuwento pala ni Dennis na ako daw yung nanlalaki. Na meron daw ninong daw ni Bright na kasabay ko daw sa CR, na which is hindi naman talaga totoo. Sa lahat ng paninira, nasa kanya talaga. Ano po kayo, one of a boy. Ang kwento niya is lahat ng barkada ko, natikman ako, ganun. Kaya hindi siya sigurado kung kanino to. Nung nagkasundo kami sa barangay, ang pinadadala sa akin, ma'am, puro noodles dilata, ganun. Magpasalamat pa daw ako, ganyan, kasi binibigyan niya ako kahit hindi siya sigurado na kanya to. Tapos sasabihin niya, si April daw ang gumagastos sa mga groceries. Yung babae din, ma'am, proud din eh. Kasi nung sabi ko na, hindi ka nahihiya, hindi na nga nagsusustento yan sa mga dumagdag ka pa sa gastusin. Ang sagot sa akin ni April ako nga gumagastos sa bahay namin, bakit ako mahihiya? Tapos ang katwiran sa akin nun sa barangay marami akong kakilalang buntis na nagtatrabaho, bakit inaasa mo lahat kay Dennis? Ikaw, babae ka, tapos magsasalita ka ng ganun sa kapwa mong babae. Hindi ka nag-iisip, pinagtatanggol mo na hindi naman dapat. Malay mo, mangyari din sa kanya yun. Baka mamaya mabuntis din, iwan din siya ni Dennis. Join force kayo, tatawanan nyo na lang din siya sa huli. Hindi na siya open sa GC namin tatlo. Pang lang yung pang power pop. Ano ba pangalan niya sa GC niya ma'am? Nagayuma ni Dencho. Mga nagayuman naman. Mga nagayuma ni Dencho. Sabi niya hindi siya natatakot. Ito ngayon, tignan natin kung hindi ka matakot ha. Deserve niya kung anong mangyayari sa kanya. Saka, tama na, tuldok na. Dami na hindi na tama. Ginawa niya ng hobby yung mag-anak ng mag-anak. Irresponsable ka na, naninira ka pa ng buhay ng iba. Bakit po ba sir ang nangyayari sa mga relasyon ninyo, pag nabuntis na, iniiwanan nyo, naghahanap kayo, tapos panibagong babae ulit, tapos pag nabuntis, iiwan ulit. Ano ba ang nangyayari sir? Yung kay Dixie po, yung kami po nung una, okay naman po yung pagsasama namin. Ang nangyari nga lang po, yung time na yun is, nagkaroon po kami ng sa magulang. Sa madaling salita po, lumabang po siya sa magulang ko. 2 buwan, 3 nilabang ko po yun. Pero hindi pa rin po nag-grow kasi ang nangyayari po, selos, mga ganito, ganyan. Although parang hinala, ginawa ko na lang din. Pero inaamin mo sir na bago matapos yung relasyon nyo, nakapambabae ka. Wala naman po talaga ako naging babae nung. Kumbaga parang lang po, chat-chat. Kumbaga parang sama ganito kasi pinagsisilosan niya po yung ibang tropa ko. Hanggang sa yung dumating naman po si Joyce. Bali, ang nangyari po naman po dito kay Joyce is tinuruan ko po siya ng sayaw. Naging dancer ko po si Joyce. Ano daw yung sayaw na tinuro ba sa'yo ma'am at napikot ka? Sumali ako sa grupo niya. Siya yung choreo. So, nung tinuturuan ka niyang sumayaw ma'am, paano, doon ka niya ni start niligawan? Hindi ko siya namimit kasi meron siyang inuutusan ako na magturo sa amin that time. Tapos nung namit ko siya, yun. So, siya alam ko talaga, iwalay sila ni Dix. Yung time po na yun, hindi ko pa siya gano'n talagang niligal sa magulang ko. Pupunta-punta po siya. Then, anong nangyari po nun is, uwi na siya sa bahay nun. Pero minor siya nun sir Tama, minor. Naglihas po siya na hindi maintindihan. Pero umuwi. Tapos yung time po nung gabi na yun, kami inuman hanggang sa, yun na po, may nangyari na sa madaling salita. Tapos po yun, mga 4 araw, 4 na araw sa bahay na siya umuwi nun. Hanggang sa, yun nga, may problema din siya sa magulang nun. Yung time po na yun, na habang nagsama kami, syempre, si Dix, yun nga po, si Dix parang, nag-aaway silang dalawa, parang nagbabatuhan sila ng salita. Yun nga po hanggang sa nabuntis. Tinatago mo ko na iwalay na kayo ni Dix. Ito nga Ako pa lang, nasayaw nun sa kanya, tayo pa nun. December 14 ako nagtrabaho, December 15 kayo na. Tapos nabuntis mo siya January or February.
hindi na tayo nun. So, nabuntis mo na. Opo. So, nung nabuntis mo na, bakit po iniwan nyo na ulit siya, sir? Yun nga po, ma'am, na nagtrabaho naman po siya. Yun naman po, pinagbintangan niya ako sa hindi ko naman ginawa. Nakatrabaho niya daw na ganito, ganyan. Nung nawala na kami, yung katrabaho niya pala, siya pala partida, hinahatid ko pa po siya, pumunta ako sa kanila. Tapos siya hatid ko din sa kanto. Napatunayan mo ba na sila nung katrabaho niya? Opo. Kasi hiwalay na tayo nun eh. Oo, Alam kasi ni nga, Mama yun. araw pa lang tayo iwalay nun. O, wala, Months linggo. na yun. Hindi, Months na. hindi pa months yun. Nagbaranggayan pa tayo. Pero nung kayo pa daw ni Ma'am Dixie, tama? Hindi na, ma'am. Meron ka na palang nauna din na babae, no? Nung 13 years mo nakasama, yung pinakauna mo. Tapos nakabuntis ka, nabuntis mo. Tapos umulit ka ulit dito, nabuntis mo ulit. Tapos nabuntis ka ulit. Bakit lagi kang nambubuntis, sir? Ma'am, is 2 years naman po. Oh, may pagitan. Pero talagang ganun ang goal mo, sir. Pag may na-girlfriend ka, bubuntisin. Ma'am, kumbaga, syempre ma'am, lalaki ako, ma'am eh. Kumbaga, ang akala ko, siya na. Tapos ma'am, syempre, nagkakamali lang din po ako eh. Nung talaga ma'am, nag-focus talaga ako sa kanya, ma'am. Nag-focus ako. Sa kanya talaga ako nag-focus. Sino bang akala mong siya na? Si Ma'am Dixie? Si Joyce po. Si Joyce. Ang akala ko talaga si Joyce. Bakit nasabi mong siya na? Ano bang meron kay Ma'am Lahat, Joyce? ma'am, halos lahat talaga binuhos ko talaga eh. Nung talagang alam ni Joyce yan, ma'am. Ano yung mga nabuhos mo? Halos, kumbaga, trabaho bahay lang po ako, ma'am. Trabaho bahay. Nung talagang yung time na yun na alam ko na wala na talaga. Talagang inano ko na lang yung sarili ko. Talagang wala na. Tapos hanggang sa kinat ko na. Hindi na muna ako kumbaga parang aliw-aliw lang muna. Hanggang sa nailal. Pero sino nakipag-break sa inyo? Ako ma'am. ako nagtapos kasi yung babae na umamin sa akin asawa mo, ganto ganyan, hindi mo ba alam? Hindi ko alam, katabi ko lang ng pwesto, ginaganon na ako ng asawa ko. Ma'am, wait lang. Yun po yung time na yun po yung bintang na hindi ko ginawa kasi po katrabaho ko po yung nagchat nun. Pero ang kinasasama ko po ng loob, pwede pa po maayos yun eh. Nagmakaawa ko sa kanya sa bahay, nagmakaawa ko para lang magkaroon ng pamilya, buong pamilya, tsaka tatay yung anak ko. Nagmakaawa ko sa kanya nun, pero hindi niya na kayang ayusin kasi ayaw niya na. Pero kahit Paano? Naubos na ako. Oo nga, naubos ka Ilang nga. beses mo ginawa sa akin yun? Kaya nga, kumbaga sa akin, gusto kong ayusin yun. Ngayon, kay Ma'am Queen tayo. Si Ma'am naman, kasi siya yung medyo recent. Kumbaga, yung nasa tiyan ni Ma'am, inaamin mo ba na anak mo yan? Medyo nag-aalangan ako, ma'am eh. Yun po. Bakit ka nag-aalangan? Yun po kasi yung time na yun, ma'am, nung nag-away kami, nakapagbitaw siya ng salita na kung kaya mong gawin, kaya ko rin. Kasi nang babae ka. So, inaamin mo nang babae ka. Yung Kasi time, sinasabi yung time po na yun, ma'am, wala pa, ma'am, hindi pa talaga as in. Nito lang po. So, semi. So, ano yun, dahil magkaaway kayo, may dahilan ka bang babae? Lagi namin pinag-aawayan, ma'am, unang-una. Yung sa anak niya, hindi naman sa ano. Yung unang panganay mo, tinanggap ko yon. Pangalawang panganay mo, tinanggap ko yon. Magkakaiba yon. Lahat din naman, inano ko sa'yo. Anong pakialam mo? Oh, di ba? Hindi yung sa... Hindi, anong pakialam mo sa mga anak ko? Paano? Bakit? Ginamit mo nga yung mga anak ko para makuha mo ko, di ba? Ay, Ano hindi. sabi mo sa akin? Dito na kayo tumira kasi kawawa naman yung mga anak mo, ganito, ganyan, ganon. Oh, di ba? Bakit ngayon, sir, iniwan mo na siya? Ngayon, buntis na, manganganak na. Ba't biglang may babae ka na, may bago ka na ngayon, sir? May bago na po kayo? Opo. Ang gusto ko kasing mangyari, ma'am, masama sa buhay, maayos na kasi yung nangyari, sobrang tamad, ma'am eh. Ang tamad. Ma'am, magulang ko makakapagsabi niyan. Basta maintindihan lang din po nila kasi syempre, dicer lang din po ako eh. Nangungupahan po ako, nagbabayad po ako ng tubig. Yun pala, kuya eh. Alam mo pala, kuya, na ganito lang yung kaya ng sahod mo. Nag-anak ka ng anak ng mga babae. Yung time po kasi na yun, ma'am, kumbaga para sa akin, okay naman talaga kami, ma'am eh. Nung dumating po siya, alos parang, yun na nga po, nakatak po yung dalawa hanggang sa nag-combine. Actually, dapat yun. Deserve. Po, ma'am, Yun yun ganun eh, dahil sa ginawa mo sa kanila. Combine na sila, ako lang dumagdag. Sabi mo na, dicer ka lang. Hindi naman kasalanan ng mga bata kung ano ang trabaho mo. Pero dapat alam mo yung responsibilidad mo dahil binuntis mo yan eh. Buhay yan, mga bata yan. Karapatan ng mga bata na alagaan, pakainin at buhayin sila ng maayos. So, hindi porket hindi natin alam, hindi tayo makukulong or hindi tayo parurusahan. Alam natin o hindi, may parusa yun. Hindi kailangan na kasal ka man o hindi ka kasal. Kung may nabuntis ka, obligasyon talaga ng lalaki yun.
Hindi ka ba sir, hindi ba kayo like gumagamit ng contraceptive, ganyan, condom para maiwasan nyo na yung makabuntis kasi yung 1 and 2, hindi biro yan, tas tumatlo pa, tas may pang-4 pa. So, hindi nyo ba naisip sir na naku, baka sumobra ko sa anak or hindi ko kayang sustentuhan tulad nga nito. Hindi ba kayo nagamit sir ng like naisip nyo na mag-contraceptives, ganyan? Or Bali, talagang plano nyo together na bubuo kayo dahil pinangakuan nyo? hindi po. Yung kay Dix po, kumbaga, parang plano na, hindi ko, disgrasya kumbaga, parang hindi ko akalain mabubuntis siya. Yung kay Joyce naman po kasi, hindi ko rin din po akalain, pero plano ko na talaga. Yun na nga. Talaga. So, pati si Ma'am Queen, di mo rin akalain. Opo. Diba? So, yun yung pagkakamali mo dito, kuya, na malaki na bumuntis ka ng bumuntis, tapos hindi mo alam na ang pinaka-apektado dito yung mga bata. Diba? Tapos itong mga babae na nandito sa harap mo ngayon, kuya. Tumikim ng babae, tapos bubuntisin, tapos after nun, iiwanan, another girl. Wala ka talagang plano kasi lahat hindi mo akalain. Paano ka nagkahiwalay, ma'am? Nahuli mo na siya? Nung nung sinabi kong buntis ako, nagbago. Biglang hindi na umuwi, ganun. Hanggang sa nag-iisip na ako. Hindi ko kasi pinakikialaman yung phone yan eh. Hindi ko pinakikialaman. Bali, Hindi na siya nauwi. Tapos nalalaman ko na sa bar. Ngayon yung mga bar na pinupuntahan nila nung kaibigan niya, pinupuntahan ko. Tapos sasabihin nung nasa bar, ay niligawan ako niyan eh. Sabi niyan, ganito, ganun ka daw, ganyan, ganyan. Tapos hindi ko pa alam. Tapos one time, pinakialaman ko yung phone niya. Doon ko nabasa yung chat text nung April Joyce. Sabi nung April, nandito lang ako para sa'yo, baby. Doon na ako tinext ko yon. Sabi ko, alam mo ba may asawa ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi ko pa nakikita, hindi ko pa alam kung anong itsura, kung sino. Anong reply nung babae sa'yo, ma'am? Tapos sabi niya, sinong Dennis? Dennis Untalan. Sabi ko, oo, ako ang kinakasama niyan, ganyan, ganyan. Tapos, sabi ko, iba na talaga. Dumating sa point na inuunti-unti niya na yung mga damit. Doon ako nag-isip na, iba na, kailangan ko ng alamin. Nung nalaman ko kung saan yung lugar, kung saan siya nag-akot, kasi ang sabi niya, nakikituloy lang siya eh. Pero dinala niya yung rice cooker. Sabi ko, nangungupahan na to kasi dinala na yung rice cooker eh. Inalam ko ngayon kung nasaan. Doon ko naabutan yung babae. Doon ko nalaman na may April Joyce na nag-e-exist na katrabaho niya sa Pure Gold. Doon ko din nalaman na nagsasama na sila. Tapos ang pinalalabas niya, hiwalay na kami. Paano kami naghiwalay? Nandun ako sa bahay niya. Ibabahay niya ba yun sa iba? Sa boarding house? Kung hiwalay na kami, may bahay siya. Bakit sir, buntis si ma'am and all, nang bababae ka, meron kang kinakalanta? Hindi pa po, yung time po kasi na yun, ma'am, na hindi pa siya buntis, ma'am. Ang labo na talaga namin, ma'am. Yun po talaga. Bakit binuntis mo nung sinabi mong hindi pa siya buntis? Ba't binuntis mo malabo na pala? Hindi ko po akalain, lubos akalain. Kasi ma'am, pangalawa na po yan, ma'am eh. Nabuntis na po ng una yan, ma'am Paano po ako mabubuntis ng iba? Nung time na nabuntis ako dito, ectopic ako kakatapos lang ng opera. Kasi dapat pag gumalaw ka ng isang babae, maging firm ka, magpakalalaki ka. Kasi ang babae, hindi lang yan tinitikman, iiwanan. Ginagawa mong interval yung pagbubuntis doon sa mga babaeng nakikilala mo eh. Anong mo, Dix? Kaso, kasi kahit mangako ka na magsusustento ka, hindi mo naman tutupad. Ikaw ma'am Joyce, anong desisyon mo? Papaubaya mo na lang na magpasampa? Okay na sa'yo? Anong gusto mo? Ikaw mag-decide Hindi ko mo. lang magpapaubaya dito. Tutuloy ko to para sa anak ko. Siyempre, yung hirap ko, siyempre, ng magulang ko sa anak ko. Na dapat kaming dalawa yung naghihirap. Nadami pa yung magulang ko. So, tutuloy ko talaga siya. Okay. Ikaw, Ma'am Queen, last, ma'am. Tuloy na po. Kasi naghirap na ako eh. Ang dami ko ng pinagdaanan. Andyan yung ang laki-laki ng tiyan ko. Nagtatrabaho ako. Nagbubuhat, naglilinis. Never akong nangatulong pero dumating ako sa point ng pangangatulong. Lahat pinasok ko. Ma-provide ko lang yung pangangailangan ko ngayong buntis ako. Hanggang ngayon, nakapuanan ko na nagtatrabaho pa rin ako. Kaya tutuloy ko po. Kasi sobrang hirap na. Tama na yung ginagawa mo. Tapos na. Tama na yan. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Ako yung karma mo. Hindi ka ba naawa, sir, dito sa 3 babae? Lalo na doon sa mga bata at yung palabas na bata. Sir, hindi mo man lang inisip bago mo gawin, bago mo buntisin yung babae. Kaya ko bang panindigan? Diba? Any last message? Ikaw, ma'am, may gusto kong sabihin kay sir? Huling mensahe. Good luck na lang. Ingat ka sa kulungan. Magturo ka doon ng sayaw, baka ikaw na yung chance ng Cavite. Siguro, deserve ko din na para sa anak namin. Dati kasi hindi ako nagsasalita sa kanya. Pag galit ako, yun lang, aalis lang ako, uuwi ako. Nasasabi ko lang lahat sa sarili ko na, yung sama ng loob ko lagi, naalis ko lang. Tutuloy mo na kayong kalokohan mo, yun lang. Maawa ka sa sarili mo. Hindi, huwag ka na sa amin maawa.
Sarili mo na lang sa magulang mo kasi unang-una sa lahat, sila yung nag-aaruga sa'yo, di ba? Mahal ka ng magulang mo din, hindi mo alam yun. Oo, ilang taon ka na, panganay ka. Wala akong maisip na masasabi sa kanya. Kasi ako, nagtiis. Nagtiis ako nung ilang buwan. Sana ginagamit mo yung utak mo bago yung libog mo. Yun lang. Anong natutunan mo dito, kuya? Biggest lesson? Paghahandaan ko, tsaka maging sigurado na dun sa babaeng mamahalin ko. Bago magpamilya, yun sure na, yun siya na talaga. So, dito sa bago mo, kasi sabi mo may bago ka na. Sure ka na ba dito sa bago mo? Opo, ma'am. Opo. Ano masasabi niya? Ano masasabi niya? Sure na daw siya dun sa bago niya. Sana last na po yung kay April Joyce. Hindi mo na ulitin sa ibang babae. Hindi na magkaroon ng pang-7, pang-8. Kasi yung mga bata talagang nakakaawa sa lahat. Yun lang po. Sir Rafi, thank you po sa tulong nyo na makausap namin, ma-reach out namin yung sinasampahan namin kaso. Nagkaroon po kami ng desisyon na itutuloy po namin yung kaso para magkaroon na ng hustisya at endpoint yung ginagawa ni Dennis. Thank you po so much sa mga tulong nyo po. Ayan, so ngayon kasama na natin ulit si Ma'am Quinzel. And nung nakaraan, ma'am, nagkaharap-harap kayo nila, ma'am, kasama natin si Ma'am Joyce, si Ma'am Dixie, at syempre yung ex ninyo, nga na bumiktima sa inyong tatlo, ma'am. Pero right now, last time, buntis pa kayo. Ngayon naman, eto na, sinilang nyo na po si baby. And ayan, ilang buwan na po si baby, ma'am? 1 month na po siya ngayong araw. Kumusta naman, ma'am, ang pagpanganak nyo sa bata? Okay naman po, ma'am, na normal naman po siya, hindi na CS. Kasi nung una po, expected ko CS po ako. Pero na-normal naman po. Tulad na nabanggit ko, ma'am, ito po, nagdala po kami ng mga kaunting kailanganin ni baby na makatulong po sa inyo. At kung meron pa man pong itutulong pa na idagdag sa senator, just let us know, ma'am. Pero ayan po yung mga gatas, pampers, wipes para po kay baby. Thank you po. Maraming salamat po sa unang-una kay God, tapos kay Senator Raffy Tulfo, pati na rin po sa inyo sa pagtulong sa amin. At syempre, ma'am, next na nating step dito ay yun nga, ituloy na natin yung pagsampa ng kaso, buo na yung inyong loob. At syempre, medyo naging mabilis yung pangyayari, bigla kayong nanganak. So at least ngayon, medyo nakapagpahinga na kayo, ma'am. Ready na tayo na sumalang sa pagpapa-psychological examination para ito ay magamit natin pag kayo po ay magsasampa ng kasong tatlo nila Ma'am Dixie at Ma'am Joyce. Okay? Maliban dyan, ma'am, magbibigay na rin po muna si Senator ng papacket money, 3,000, ma'am, kung ano pong kailangan ni baby, panggamot or emergency just in case, ma'am. At kung ano pa man po, di pa naman po itong huling pagkikita natin, tutulong po si Senator para kay baby. Yeah, natutuwa si baby. Thank you po. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo po. Tsaka sa inyo rin po, mabibigyan po kami ng hustisya. Hello! Okay, so ito na ngayon, kasama na natin again ang tatlong na biktima nga ni Mr. Dennis at kasama natin si Ma'am number 1, 2, and 3. And kung malala natin, last time, Ma'am Queen, ay napuntahan ka namin at dahil nga nanganak na po kayo, no? At naabot na rin po ni Senator yung munting tulong para sa baby ninyo. Kumusta po yung baby ninyo, Ma'am, so far? Okay naman po. Na-train na po siya
bote para makabalik ako ng work. Okay. At kanina lamang nanggaling na rin tayo sa National for Mental Health natin para po doon sa psychological evaluation ninyo. So, antayin na lang natin yung magiging evaluation at result and then pwede na nating isampa yung kaso. Ma'am Joyce and Ma'am Dixie, kumusta naman kayo, ma'am? Mula po nung last time na nagkita-kita tayo at nakaharap natin si Sir Dennis. Okay naman po, wala pa rin siyang paramdam. Hindi siya paparamdam, hindi siya papakita. Kahit mga chat wala. At sa inyo, ma'am, meron din siyang tig-isang anak. Ilang taon yung sa inyo, ma'am? Turning 6 na po ngayong taon. Si ma'am? Turning 4. Babae, tas lalaki. Opo. Then kay ma'am? Lalaki din. Okay. So, ngayon, ma'am, since nauna na, no, si ma'am na Ma'am Queen, si ma'am naman, nais din po ipaabot ni Senator kung may kailangan na pangpakit man yung mga anak ninyo, pambaon. So, nais bigyan ni Sir Rafi, tig 3,000 po. 1, 2, 3,000, ma'am, para sa anak ninyo and 3,000 din kay Ma'am Joyce. At yung sa inyo, ma'am, last time, no, ibigay ko na rin 3,000 pang vitamins. So, gusto nyo sabihin, ma'am? Maraming salamat po kung nabibigay nyo yung needs namin na hindi nabibigay ng tatay ng anak namin. Maraming salamat po para at least kahit papaano po may mabili po kami sa anak namin po. Thank you. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo dahil nakapag-file na po kami ngayon po ng kaso laban po kay Dennis Untalan. Maraming salamat po at sobrang saya po ng puso namin dahil nakapag-file na po kami. Sana po marami pa po kayong matulungan. God bless po. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo.